I am not for sale. Unang-una mga kababayan, magandang kinabukasan sa ating lahat. Higit kanino man, kailangan ko na itong sabihin ang lahat ng aking obserbasyon at nararamdaman. Gobyerno ba natin o mga namumuno ay talagang para sa bayan o sa pansarili lang na kapakanan? Totoo ba talagang naglilingkod sila o nagkakamkam lang? Bakit ko natanong to? Tingnan niyo tong mga to. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, but nothing but the truth, and Siguro speaking? Today, nakalagay na yung mga tinanggap ng mga senador. Cash basis daw. Tama ba yun? Senador lang. Senador lang. Senador lang. Cash po. Yung sa lower house. Yung sa lower house. Fund transfer po. Fund transfer po. Fund transfer po. Sa senador po kasi sir, pupunta po yung mga chief of staff sa office. Eto, ano to? Mula ulo hanggang paa, ang lawak umano ng korupsyon sa loob ng PhilHealth ayon kay Commissioner Greco Belhiga ng Presidential Anti-Corruption Commission. Grabe po ito. Grabe ang nakawan, grabe ang kakapalan, grabe ang kawalangyaan. Kung grabe ang sakit ng Pilipino, mas grabe ang sakit ng PhilHealth. Kawawa ang Pilipino. Halatang halata na, pero wala pa rin. Paano na lang kaya to? November 8, 2013, sinalanta ng Super Typhoon Yolanda ang Pilipinas at nagdulot ng napakalaking pinsala na ikinasawi ng mahigit 6,000 tao. Ang bagyong ito na may international name na Haiyan ay isa sa naitalang most powerful tropical cyclone sa kasaysayan. Mag-aalas 5 ng madaling araw nang maglandfall ang Super Typhoon Yolanda sa Giwan, Samar. Mayroon itong sustained winds na 195 miles o 314 kilometers per hour. State auditors reveal hundreds of millions of pesos in funds for the relief and rehabilitation after Super Typhoon Haiyan, known in the Philippines as Yolanda, did not reach the victims. Did not reach the victims. Sa tagal ng panahon, kailan ba ang hostisya? Puro lang naman kayo hearing. Puro lang kayo session. Pero anong nangyari? Mawawala at mawawala din lahat ng mga yan. Bakit po ba? Ano po bang meron? Nakakainis. Nakakapanghinayang ang lahat. Bakit po ba hanggang ngayon may mga NPA pa rin po tayong opisyalis ng gobyerno? Bakit po hanggang ngayon kahit napapatunayan na po na membro sila at koneksyon sila ng CPP, NPA, pero hindi pa rin po sila napapaalis? Bakit ko nasabi? Bakit ko po ba nasabi? Ito po, panoorin po natin. Sino ang kriminal? Sino ang kriminal? Ako, I will accuse. Castro. Yes, I will accuse. We will accuse Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Rosas. They deserve to be put under investigation and to be suspended at the least and maximum to be kicked out of Congress. Paninindigan namin yan. Terorista na at hindi mga rebelde ang turing ngayon ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at maging sa political wing nitong National Democratic Front o NDF. Sinabi ito ng Pangulo nitong linggo ng dalawit sa Cagayan de Oro City ang lamay ng 3 sundalong pinatay ng NPA sa Malaybalay, Bukidnon noong 1 ng Pebrero. Why do you kill a government soldier 73 times? Ano mong sundalo, aso? Pinakawalan daw dati ang mga ito sa kagustuhan ng Pangulo na makamit ang kapayapaan. Pero dahil tigil na ang pag-uusap, dapat ibalik na ang mga ito sa kulungan. Bakit? Bakit di sila mapaparusahan? Bakit hindi tumatabla ang batas sa mga yan? Bakit tila tikom ang pipig ng karamihan? Nakakataas ba sila sa batas? O baka gusto silang kupkupin ng iilan para protektahan lang sila? Makasarili.
mga sakim. Naiintindihan at nararamdaman mo ba ito? Mula nung pinanganak ako hanggang 2 years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Karon, sino ang nag-uwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? Kinsay ni Antos matog og bukid? Musaka og bukid para to keep peace ang pulis ug sundalo nga dugay nag-antos ang mga lugar diha. Kaya karon ang nag-antos kita, kami, mga taga Davao, kato mga probinsya nga daghang pog NPA nga dugay kaayo, kinawala naman unta na kay para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa nay samok, gibalik na po na karon na ng peace talks nila. Ano, mangutana ko nila. Kini si BBM, ikay ni sakag bukid, sundalo ka, ikay polis nagbantay dito sa Pakibato ug Marilog. So bayan, kailan ba matatahimik tayong mamamayan? Tayong ordinaryong mamamayan? Kailan ba mararanasan ang tunay na kalayaan ni Juan de la Cruz? Kailan ba maramdaman ang tunay na pagbabago at katahimikan?